ay napakainit ng panahon at maraming nangangailangan ng air conditioning. At sabi nga, muli meron na naman tayong energy gap, 'no? Kagaya ng mga nakaranas ng mga brownout o blackout nung mga unang panahon. Ah, ah, at dahil mainit na issue ito talaga, yung power supply natin, sinasabayan din natin ng mainit na issue ng pagbuhay muli ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Ah, Ito po ay parang multo 'no, na bumabalik na naman sa atin mula nung panahon ng, Marcos regime, nung 1980s. At kasama natin po ngayong gabi para pag-usapan ang Bataan Nuclear Plant ay si Veronica Derek Abe. Isa po siyang community organizer sa Bataan at 30 years na po siya sa community work. Gusto nating malaman mula sa kanya kung ano ang mga na saloobin ng mga naroon sa Bataan mismo, yung mga communities mismo. Siguro hindi na natin masyadong bibigyan ng pansin yung mga technicals dahil yung mga experts, alam po natin may mga counter ano yan, proposals, may mga statements, may mga ano rin yung mga scientists. Kaya mahirap na sa ngayon ay bigyan ng paghuhusga kung sinong tama. Ngunit maganda na marinig natin ang boses ng mga kababayan natin doon sa Bataan. At si Derek ay tunay na representative ng boses ng mga mamamayan na directly will be affected nitong Bataan Nuclear Plant. So, welcome, Derek. Salamat sa pagpapaunlak sa amin. Magandang Si gabi po Derek, sa inyo. sige, Derek. Magandang gabi Si po, Derek po ay, Dr. sige, Magay. Opo. sorry. Yan. Magandang gabi po, Doc Magay. At magandang gabi po sa mga kasama natin sa ISAC Global. At marami pong salamat at kami po ay inyong naimbitahan dito po sa inyong programa. Salamat din sa pagpapaunlak. Ah, Mayaman ang iyong karanasan, no? Bilang coordinator ng Nuclear and Coal-Free na Bataan Movement sa Pilipinas. At we note na ito din ay isang uh, bataenyo. Ito pala yun, ano, bataan para sa kalikasan, sa karapatan at pagbabago. Mas madali siguro sabihin yung kabaro, no? Mga kababaihan para sa kalikasan. So, kamusta naman kayo dyan sa Bataan ngayon? Oh, Na ayun. ngayon ay may ang issue na ito. Opo, Sige, sige. talaga pong salamat po, Doc Magay. At medyo napakainit po ngayon dito sa Bataan. Alam ko sa buong Pilipinas ay napakainit. Kasing init po nung pag-uusapan natin ngayon yung yung nararamdaman namin dito sa Bataan ngayon. At 2 araw pong sinuspindi na ulit yung klase dahil po sa init na yung heat index natin. At muli po, kasing init ng panahon natin yung usapin ng Bataan Nuclear Power Plant at lalo ngayon na nararamdaman natin yung init, may kaugnay din ito sa usapin ng demand, no, ng kuryente at sinasabi po nila na dahil po mas malaki yung demand sa kuryente, nakakaranas tayo ngayon ng mga um, warnings, no? Yellow, orange warnings at hanggang sa red warnings. Ang ibig sabihin ay nagkukulang daw po yung ating kuryente at ito po yung nagiging dahilan sa ngayon kung bakit may mga sectors at individuals or section na nagtutulak talaga na dapat ay buksan na yung Bataan Nuclear Power Plant bilang source ng energy. Yun po. Baga they're taking advantage nitong power crisis, ano? Para ma-serve ulit yung pagbubuhay sa PNPP. Ngayon,
Sa inyong mga naririnig sa mga mamamayan natin diyan sa Bataan, ano ang unang-unang mga concerns nila tungkol sa pag-revive muli ng, Bataan Nuclear Plant? Opo, bali, historically, kung babalikan po natin yung kasaysayan ng Bataan Nuclear Power Plant at yung kasaysayan ng pagtutol, yung posisyon ng mga mamamayang Bataenyo, since 1970s, nung nagsisimula pa lang na itayo ito under martial law pa noon, ay hindi na po pumayag yung mga mamamayang Bataenyo. At considering na at that time ay wala pong mga consultations. Hindi po uso ang consultations kasi dahil nga po sa ah, martial Martial law at that time. Opo. oo, Kaya po, despite sa ganong klase ng sitwasyon, yung mga mamamayang Bataenyo hindi po natakot na lumabas at itaguyod yung isang kampanya laban sa construction hanggang sa pagtutol doon sa operation. Kasi totoo naman po na nakumpleto yung pag-construction. Kumbaga mm, 1984 completed na yung construction, buo na siya at nagkaroon nga po ng test run no sa isang mm, pagkakataon. Pero sa kabila po nung ganong mga um, update sa construction, yung mamamayang Bataenyo po ay hindi po tumigil at nung mm, 1985 meron pong naganap na isang malakihan at malawakang welga ng bayan laban sa nuklear. Yun po yung pinaka-highlight nung position ng mga mamamayang Bataenyo at that time na sabi nga po nila, pinractice nila dito yung EDSA Revolution nung bago mangyari ito nung 1986. Kasi dito po 1985 talagang sarado, halos 30,000 na mamamayan ang lumabas para protestahin yung pagbubukas ng bataan ng BNPP. At even up to now, kasi ilang beses na pong nagkaroon ng attempt nung naipasara po ito noong 1986 na mothball po ito, nakatulong yung Chernobyl incident para po talagang magkaroon ng mothballing ng BNPP. Noong 2008, nagkaroon po ulit ng bagong attempt no sa pamamagitan pa rin po ni Congressman Marco Wangco na magkaroon siya ng bill again to reopen, to revive the PNPP. Pero at nung 2010, nagkaroon po ulit ng malakihang pagwewelga ang mga mamamayan. So parang hindi po tumitigil ang issue ng PNPP, but hindi po tumigil ang mamamayang Bataenyo kasama po yung iba nating mga kababayan sa buong Pilipinas na tumutol dito sa panukalang buksan ang Bataan Nuclear Power Plant. At even up to now sa generation na po namin at may mas mga bata pa sa amin na nagkakampanya pa rin laban dito sa nuclear power plant. Lalong-lalo na po yung amin pong nakakatulong, yung amin pong lokal na pamahalaan, yung amin pong governor, yung aming congressman, sila rin po ay tumututol dito sa Bataan Nuclear Power Plant. siguro maganda po na ilahad po ninyo yung mga reasons kung bakit, tinututulan ninyo ito ano, mula pa nung 1985, 2010 hanggang ngayon. Ah, Bakit po maganda po na malaman ng ating publiko kung bakit kayo nagpoprotesta? Opo, ang isa pong pinakamalaking dahilan po ng pagtutol nating mga mamamayan dito ay yung usapin po ng safety. Unang-una po, naniniwala po tayo na yung nuclear energy ay isa sa pinaka-harmful na source of energy. No? At nakita naman na po natin yung mga naging nuclear disasters sa ibang mga bansa, yung Three Mile Island, yung Chernobyl, yung Fukushima. No? So hindi po siya talaga safe. Pangalawa, yung location ng ating mga nitong Bataan Nuclear Power Plant. Sinasabi nga po sa mga pag-aaral no na ito po ay malapit sa fault line. Pangalawa, ito po ay halos nakaupo, if not sitting down, on top of the uh, volcano, yung dormant volcano. Kasi ito pong lokasyon ng ating BNPP ay nakalagay sa caldera forming mountains na pinaniniwalaan na dormant volcano. So, yung pong geographical
risk o yung geographical location niya, napakalaki ng potential for danger. Kaya yung safety. Pangalawa po, yung usapin ng radioactive waste material. So isang usapin po kung saan itatapon yung radioactive waste na sabi nga po natin ay very harmful at generations to generations yung pwedeng itagal dito at hindi po siya na i-address kahit ng mga Oh, malalaking mga bansa. Yun po yung mga dalawang malalaking dahilan. Pangatlo lang pong dahilan, yung usapin po ng yung BNPP ay riddled with corruption issues. Kasi sa panahon po ni former President Marcos Sr., yung BNPP po ay naging batbat ng issue ng faults, no? Yung mga dahil po sa corruption, like ah, pinaniniwalaan nung naglabas po ng commission report, yung kinomission po si Puno, si dating Chief Justice Puno na tingnan, pag-aralan yung mm, mga mali doon sa pagkakakonstruct, nakapag-discover po sila ng 4,000 defects mula sa construction nitong ating BNPP. Kaya po, ito po pinaniniwalaan namin na maaaring maging substandard yung construction. Kaya mas all the more na lalong hindi po siya safe. Yun po yung mga malalaking dahilan kung bakit ayaw po natin dito sa BNP. I see. Kung mga experts na ginawa yung Westinghouse para ma-address yung mga safety issues, no? Mga 100 regulatory safety features nilagay nila. On. Ngayon, marami pong mga sinasabi sa kanila na na sila po ay relatively safe kasi nga kahit naman merong location na malapit sa isang volcanic na possible na volcanic eruption, sinasabi rin nila na ito 27,000 years ago pa, dormant talaga. Ngayon, maraming mga ganito po na mga sagot din ng mga experts, ano? Pero gusto nating malaman ng maigi, a little bit more, yung mga boses ng ating mga mamamayan sa ganitong mga pronouncements ng ating mga experts. Sa amin po kasing Sinasabi na aabot sa 20 hanggang 30 toneladang radioactive waste ang ilalabas ng BNPP taon-taon. Sinasabi rin na wala pang nadidiskubreng teknolohiya kahit saan sa mundo. concerns, no, ng mga mamamayan doon, lalo na yung mga fishers. Unang-una na yung saan sila mangingisda kasi bawal na silang pumunta doon. Lalo pa kung Maalat yung yan, ano? Oo. Opo, lalo na po kung yung safety ng water na itatapon sa dagat kasi po yung sinasabing cooling water na kailangan itapon din. Medyo may tsaka yung sinasabi nila treated pero usapin po iyon kasi ano po yung pwedeng maging epekto noon sa dagat at sa marine resources at sa kabuhayan ng mga mangingisda. Pangalawa po, yung sa mga magsasaka. Kasi at the time po nung kinukwento ko, nung 1980s, nung nagkaroon ng test run, yung meron pong sityo doon na kung saan ang patubig, no? Yung patubig na irrigation na ginagamit ng mga magsasaka para sa kanilang palayan ay natuyo. Kaya po, kumbaga, isang concern din kasi medyo malaki po yung volume ng water na kailangan para sa coolant nung reactor. So, saan po kukunin yung tubig? Maaari pong magkaroon ng diversion sa water. Kaya po isang malaking potential na at malaking tinitingnan din ng mga magsasaka doon na baka mawalan ulit sila ng tubig. Just like what happened in the 1980s nung nagkaroon ng test run. Pangatlo po Mm. yung sa usapin po ng impact ng nuclear yung thought na merong isang nuclear power plant sa lugar kasi Mm. tourism po yung pinaka isang kumbaga
nagiging source of income ng mga taga Morong dahil beach area po ito. So dito po napupunta yung maraming locals at tourists from other provinces para po mag-swimming. Yun po yung potential na naiisip nila na pinangangambahan. Magiging maganda bang attraction yung area nila, yung tourism area, yung beach kung may nuclear energy power plant na nag-ooperate po doon? Ano pong magiging epekto nun sa kanilang hanap buhay? Yun po yung mga malalaking concerns ng ating mga kababayan sa Morong, na kung saan ay sinasabi nila na dapat na sana ay mas i-develop na lang yung na local na economy, like kung ang economy nila ay pinakamalaki sa ngayon yung tourism at yung agriculture at yung fisheries, but hindi po doon mag-focus ng pagpapaunlad kesa po doon sa pagdadala ng nuclear energy na kung saan ay hindi naman pa guaranteed yung pakinabang para sa local. Yun po. Sinasabi na aabot sa 20 hanggang 30 toneladang radioactive waste ang ilalabas ng BNPB taon-taon. Sinasabi rin na wala pang nadidiskubreng teknolohiya kahit saan sa mundo para sa permanente at ligtas na pagtapon o pagdidispatcha ng mga radioactive waste. Uranium ang ginagamit na panggatong sa paglikha ng kuryente. 5 bansa lamang sa buong mundo ang napagkukunan ng uranium. Kaya katulad ng gas, napakamahal din ito. At iilang kumpanya lamang ang kumukontrol nito. Sa madaling salita, may monopolyo din sa source ng uranium. Epic fail! Bagsak sa technical audit ng National Union of Scientists ang BNPP. Not just once, not twice, but 3 times ang failed sa testing ng BNPP. Ginawang testing noong 1986, 1988 at 1990. Epic fail ang BNPP dahil lumabas sa audit na may matinding depekto ito sa design, construction, management at quality. Salamat sa inyong mga paliwanag tungkol sa impact ng mga livelihood ng mga tao doon, lalo na yung local economy, mga tourism, at saka yung mga fishermen. Ngayon naman po sa safety issue, ano po ang iba pang threat na nararamdaman ng ating mga kababayan dyan? Meron pong experiences doon kasi sa mga global na mga events na kagaya ng Chernobyl o yung 3 Mile Island, na ito po ay naganap, o kaya yung Fukushima, na ito ay naganap sa mga bansa na actually very strong ang safety controls, no? Bawa yung Japan. Pero walang laban doon sa tsunami na nangyari sa kanila. Tapos yung pong 3 Mile Island sa Amerika, sinasabi na kung ito ay nangyayari, itong ganitong mga aksidente, nangyayari sa mga highly developed na industrial countries, paano yung mga kagaya ng mga Pilipino na actually hindi pa sanay, no? Kailangan ng mga experts para mapangalagaan ng tunay yung safety features nito. At ganoon din po yung may sinasabi rin na yung may mga experts po tayo na nagsasabi na yung sa Chernobyl naman daw, walang takip yung kanilang power plant. In case ng fallout, hindi po ito kakalat. Wala raw po yung takip, hindi kagaya ng mga western design ng mga Ngayon, ano po ang maaari nating gawin para talagang mabigyan ng pansin itong issue ng safety? Ito po ba ay talagang mahirap gawin, given yung ating kultura, na hindi naman tayo ganun ka strict, no?
sa mga safety protocols, medyo maluwag at medyo sa totoo lang inefficient, no? Tanggapin na rin natin yun na hindi tayo ganun ka-conscious sa mga control elements ng mga ganitong klase na technology. So, sa tingin po ninyo, ano ang pwede nating isagot doon sa need naman ng renewable resources, no? Yan ang kanila sinasabi na actually nuclear ay isa sa dapat kasama sa energy mix kahit na may mga safety na risks. Ano po ang mga minumungkahi ninyo dito na alternative natin para magkaroon ng masusi na energy mix, no, na talagang hindi gumagamit ng mga technology na beyond our capacity to either produce or finance or control. Meron po ba kayong iniisip tungkol dito mula sa boses ng ating mga kababayan dyan sa Bataan? Opo, share ko lang din po yung binabanggit na last year ay naglunsad kami ng parang survey at research. Dun po sa mga natanong namin, nasa halos 700 na individuals po iyon at nagkaroon po kami ng mga focus group discussions din per sector. Halos 95% po ng mga natanong namin ay mas agree sa renewable energy. Kumbaga, mas gusto nila yung magkaroon ng alternative resource ng energy which is renewable kesa po sa i-push itong Bataan Nuclear Power Plant. Ang context po nun, unang-una ay yung iba na po yung panahon ngayon eh. Sabi nga po natin, nasa context na tayo, nasa era na tayo ng climate change. Kumbaga, at hindi na lang po ito climate change, kumbaga climate impacts. Yung climate change ay nandito na at ang dinaranas na natin ngayon ay ang climate impacts. Kagaya ngayon, sobrang init. Yung impact po nito sa tubig. Kung ang nuclear power plant ay may malaking requirement sa tubig, so kapag ka nagkaroon po ng sobrang matinding pag-iinit, dun po nagkakaproblema po tayo sa source ng water. So paano po ma-ensure yung water na yun? Kaya posible pong magkaroon ng problema. Di po ba yun po ang nangyari sa Fukushima, yung naubos nawalan ng cooling water para po i-cool yung reactor. Kaya po, isa po yan sa mga pwedeng maging threats. Yung usapin po yung threat ng climate impact sa atin. Kasi maaari po talagang magbigay nito ng dagdag na panganib dito po sa ating nuclear power plant. Tama po sa Bataan Nuclear Power Plant. At siyempre po, yung isa pa rin pong usapin dyan na yung threat din ng usapin po ng dispute na pinalalaki ngayon dito sa West Philippine Sea na kung saan maaari rin pong isang potential na threat yung nagiging conflict sa ating karagatan. Kung nandun po yung nuclear power plant natin at malapit lang po din sa West Philippine Sea yung location ng Bataan Nuclear Power Plant kasi halos kakarugtong na po ng Manila Bay at ng West Philippine Sea yung location ng Bataan Nuclear Power Plant. So isa rin po itong tinitingnan na nagiging threat, no? At bukod dun po sa sinasabi nating yun nga yung binabanggit ninyo na yung controls, yung atin pong usapin ng safety measures. In fact, yung atin pong mga nuclear scientists talaga, wala pa po tayo ulit ngayon yung sinasabing scientists na kung saan ay experts on nuclear. No? Magkakaroon pa po tayo niyan siguro. Yung iba nating nuclear scientists, baka nasa ibang bansa. Baka po kailangan pa natin ng mga ganong nuclear experts. No? At yung sinasabi po ng International Atomic Energy Agency, yung IAEA, meron po silang striktong mga safety measures. 34, kung di ako nagkakamali, nasa mahigit 30 nuclear safety measures po yung kailangan. Ano na po ba yung nagampanan natin sa ngayon doon? Kumbaga ngayon, nasa bubuo pa lang tayo ng batas, yung ito pong tinatawag na PhilAtOm Act. Isa tong regulatory act para po sa safety. Pero hanggang ngayon,
Yun lang po palang ang nagagawa natin out of more than 20 or 30 na mga safety measures, protocols. Nakakaramdam po kami ng insecurity kapag yun po yung naging problema natin. Isa pa yung usapin ng handling ng radioactive waste, no? Paano po natin i-handle yung mga bagay na yan? Medyo marami pong hindi masagot kaugnay sa safety. So, maliwanag po ng ating mga kababayan sa Bataan ay merong ganong sense ng insecurity dahil sa kawalan natin ng unang-una ng expertise even, sabi nga ni Derek, ng paano i-handle properly yung mga safety measures, yung operations at controls nitong Bataan Nuclear Plant. Ngayon naman po, sa ating mga pakiwari tungkol sa usapin ng kabuhayan, ano po ang pwede nating alternative sa yung dahil gusto nila ng renewable sources of energy. Wala naman yatang controversy doon, everybody wants to shift away from fossil fuels, ganyan. Within the local context po ng Bataan, ano po nakikita ninyo na maaaring dapat linangin, na renewable sources? Yung sinasabi po ng Greenpeace, baka yung solar energy, bigyan talaga ng focus. O sa context po ninyo, ano po yung minumungkahi ninyo na renewable source ng energy bukod sa nuclear? Actually po dito sa Bataan, even doon po sa Morong mismo, meron na po nakatayo, nag-ooperate na solar farm or solar farms. solar panels. At yun po ay nagsusupply ng kuryente sa ilan pong mga establishments na ito po ay ipinatayo ng private corporation. Marami pong mga solar panels na nandito, solar farms po na nandito. Meron din pong mga nasa ibabaw ng mga pabrika doon po sa area, sa AFAB po, sa Freeport area o Bataan. May mga pabrika po na on top of ng mga roof nila ay meron pong solar. At ito po yung isa sa mga malakas kung sa tingin po namin na pwedeng maging alternative source of energy. Kasi ang mungkahi nga po namin ay dapat na imapa ng mga local government units, even ng DOE, yung anong potential ang meron na pwedeng i-harness sa mga lugar o sa mga probinsya para po para po kung ano man yung available na pwedeng itap, doon po tayo kasi iba-iba po yung sitwasyon ng mga probinsya. Meron pong mas malalakas ang hangin, marami pong mga malalakas na talon or falls, pwede pong i-harness ito. At pinakamarami nga ngayon, yung pong solar energy. At nagamit po namin ito ngayon dito sa Bataan kasi may ilan pong mga private corporations na nag-venture na po dito sa solar energy. At sa Morong, meron na po. Parang, if I'm not mistaken, nasa 10 to 50 megawatts na po yung nakatayong solar energy sa Bataan. At pangalawa po, gusto rin po naming isama sa transition kasi ang sabi po naman natin ay transition to renewable para po sa sinasabing shift to energy. Isama rin po yung usapin ng energy efficiency or dapat po yung wastage, yung mga pagsasayang sa kuryente, kasama po dyan yung energy conservation. Dapat kasama din po ito sa i-consider sa education and awareness para po sa public, para po hindi po tayo nagsasayang. Kasi yung marami din po tayo ngayong kuryente na nasasayang, napuput into waste. No? Kasi halimbawa, may mga electric fans or may mga appliances na nakasaksak pa, hindi naman ginagamit. No? Yun po yung mga sinasabi nating energy efficiency and conservation na pwedeng maging role din nating mga mamamayan, public, hindi lang po yung sa pagsasabi na totoo naman po yung kailangan natin ng shift to or transition to renewable energy. Pero
gagawin din po natin yung ating share para po talaga mas ma-maximize natin, ma-utilize natin ang paggamit ng ating energy. So narinig po natin yung panawagan ni Derek, no, na ang mga mamamayan meron din responsibilidad doon sa area ng energy conservation at saka efficiency. Mabalik lang po tayo ron sa yung nagawa na ng mga solar plant, farms, ganyan, dyan sa Bataan. At ito ay ginawa ng mga private na mga businesses, no? Baka naman yung meron din tayong panawagan bukod sa mga mamamayan doon sa mga private investors natin na talagang maglagay sa kanilang mga businesses ng mga renewable sources ng power. Kumbaga, pwedeng yung meron man silang mga resources, di ilagay na nila yon as investment, no? Sa ating sa ikagaganda ng ating ecological system. Meron kayong binanggit tungkol dito nga sa yung threat na ngayon ay nararamdaman na natin yung climate impact, ano? Yung heating ng mga waters around doon sa Bataan and so on. Sa talagay po ninyo, kung ano ang pwedeng magawa ng mga tao sa Bataan, no? Tungkol sa yung paglaban para sa mga posibleng climate impact, no? Nito sa mga fishermen, yung wastage para dun sa yung mga radioactive waste, ganyan. Ano po yung mga hakbangin na sa tingin ninyo pwedeng gawin bilang very strong na protesta sa ating pamahalaan na wag nang buhayin itong dambuhalang PNPP na ito? Mula sa initiative ng mga tao, ano po ang kanilang naiisip na gawin so that you have a strong voice, no? Bilang mga stakeholders dito at directly affected ng BNPP. Ano po ang mga hakbangin na naiisip niyo? Ayun nga po, kung sabi kami po dito sa probinsya, sa Bataan, um, kami po ay nag-oorganisa ng una ng mga communities, lalong-lalo na yung mga nahandoon ang mga nag-host, kumbaga mga hosting communities ng energy like itong nuclear. Kasama po doon yung education, yung awareness raising sa kanila kung kaugnay po ng pwedeng maging ano po itong proyekto, ano po itong PNPP, ano po yung pwedeng maging epekto nito sa kanilang kabuhayan, sa kanilang buhay komunidad. At mula po doon sa ating pag-oorganisa at pag-educate sa kanila, nakikipagkonsultahan po tayo kung ano po yung mga panawagan nila, ano po yung mga kumbaga yung consultation kung saan ay magsasabi sila kung ano po yung nakikita nila o opinion nila o ano po yung gusto talaga nilang ipanawagan sa ating pamahalaan. At kasama nga po doon yung pagsasaliksik din, yung pananaliksik kagaya po ng ginagawa namin na kung saan ay tinitingnan po namin yung mga pros and cons, no, na mula po doon sa ating community. Isa po ito sa mga ginagawa namin ngayon para ito pong resulta nitong aming mga pananaliksik at itong pong consultation ay ipinapasa po namin ito sa ating lokal na pamahalaan, sa ating mga ahensya, sa DOE at saka po sa DENR at lalong at sa ating pong mga mambabatas para po i-consider nila yung boses po, yung opinion ng mga mamamayan na apektado na yung stakeholders yung apektado nito. Kaya po nakikipag-usap po kami sa aming lokal na pamahalaan at ito po yung nire-recommenda namin yung aming pong resulta ng pananaliksik at consultations kung saan galing po sa ating mga mamamayan. At kasabay po doon, naglulunsad na rin po kami ng yun,
pag-lobby at pakikipagdialogo at the same time nang sumusulat po kami ng petisyon para lamang po ipadala itong aming mga hinaing at mga demands or yung aming pong mga kahilingan. Ito po yung mga inilulunsad namin sa ngayon at gusto nga po namin na imbes ng i-rehabilitate ay tuluyan na talagang isara. Sa amin Isara. pong Opo, sa amin pong language ay i-dismantle ang monster ng morong. Yun po kasi para sa amin ito po yung natutulog na halimaw kasi yung potential harm nito na pinopose sa ating pong community ay talagang malaking malaki. At Mm. kasi po ngayon gumagastos po tayo ng halos 50 million kada taon para lang po i-maintain itong facility. So taon-taon po iyan. So ito pong 50 million pesos na ito na ginagastos natin for the maintenance, ito po ay maaari na nating gamitin para sa ibang pwedeng puntahan ng pondo like yung usapin ng potential ng renewable, kung ibang other sources o kaya pwede po natin gamitin sa ibang gastusin na pangangailangan ng probinsya o ng community. Kasi nasasayang po yung 50 million pesos na ginagastos natin taon-taon nasa pera ng bayan na hindi naman po talaga nagagamit. Kumbaga, bakit pa po natin lalaanan ng ganong kalaking pera kung hindi naman po talaga siya at dahil hindi naman po talaga siya potential at napakadelikado po nito. Kaya po, yun po yung isa naming gustong ipanawagan sana. At ito po ngayon yung aming inilulunsad na ito po yung dahilan ng aming paglulunsad ng kampanya sa ngayon. Na Opo. isara na talaga. At Opo, hindi, isara na. ganda pong mensahe yan, ano? Na isara na at huwag nang i-rehabilitate, no? Parang siguro magandang Opo. Opo. gawing rallying point yan ng mga mamamayan, ano? Dahil gumagasta nga tayo dyan. Ngayon po, kung ito po ay isasara natin outright, anong pwedeng gawin dyan? Paano marirecycle yung napakalaking Opo. dambuhan na machine, no? Na technology na nilagyan na natin ng napakaraming investment. Paano yan? Yung ba ano bang sabi ng mga experts? Pwede yung ma-recycle into something? Parang kagaya sa scripture, ano, yung turning, sinasabi nila, yung swords into plowshares. Di baka naman ma-turn yung BNPP into something else na useful and productive, no? Wala ba sinasabi yung mga experts natin diyan kung paano magagawa yun, ano? Kung baga, kagaya ng plastic, pwedeng i-recycle. Baka siguro yung ating PNPP, pwede rin i-recycle into some other way. Pero magandang panawagan yan, ano? Na isara na lang. Dahil nga, imagine, 50 million. At noon yatang 2021, gusto pa nilang i-increase yan. Hindi ko alam kung na-increase nila. Pero, siguro bilang dahil kami po ay mga faith-based na mga communities, no? Ano po pwedeng maitulong dyan para kayo po ay masuportahan sa mga hinaing ninyo, mga protesta ninyo, at saka yung maging tama yung pag-aangat ng mga livelihood ng local economy, no? Yung tourism, at saka yung fishing industry, ganyan. Ano po pwedeng gawin ng mga local na simbahan dyan na nasa Bataan at kami rin po, no, dito sa medyo mas malayo ng mga komunidad. Sa tingin ninyo, anong pwede nating itulong sa inyong mga communities? Ayun po, ano, malaki po, malaki po yung inyong maitutulong, lalong-lalo na po yung mga faith-based communities natin, no? Lalo na yung mga leader po natin sa ating mga simbahan. Unang-una pa lang po sa pagpapaliwanag kaugnay sa panganib na itinudulot ng proyektong ito sa buhay dahil tayo po kultura ng buhay yung ating pinopromote, diba? Tsaka yung care for the planet, sabi po ng ating ni Pope
Francis ng Laudato Si, no? Yung care for our planet, care for our home, kasi wala naman pong alternative home pa or alternative planet na pwede po nating tirahan. Ito po yung isang magandang may tutulong ninyo, yung pagpapaliwanag and awareness sa ating mga parishioners, sa ating pong mga kasama sa simbahan. Yung tanong niyo po kanina na meron po bang experts view on the alternative uses of the BNPP? Actually, kasama rin po yan sa aming naging research at yung ilan pong lumabas doon sa mungkahi ay gawin na lang siyang isang museum so that ito pong mga, kasi isa pong epitome Kasama sa ng tourism ninyo. Opo, sa tourism, kasama po sa tourism. At yung education research center, kasi ang dami pong nagpupunta sa BNPP ng mga estudyante, mga teachers na nagre-research po. Kasi ito lang po yung open na nuclear facility eh. Kasi wala po yung reactor. Kaya kumbaga nagiging isang malaking education and research center yung nagiging silbi nitong BNPP sa ngayon. Yung local government po namin, yung provincial government, meron po silang inaaral na alternative na gawing isang cloud facility, yung cloud internet hub. Yung parang Pwede yun. yun That's po, good. isa po yun sa isang pinopropose ng aming lokal na pamahalaan, which sa tingin din namin anything but nuclear maganda pong pag-aralan, no? Kung ano man po yun. Sila Professor Roland Simbulan, yung mga dati pong mga kasama natin sa Nuclear Free Philippines, ang isa pong mga proposal nila ay gawin pong yun, isang tourism and education hub, no? Yung ito pong nuclear BNPP facility. Yung ah, sa faith-based po, malaki po din ang aming pasasalamat sa mga leader natin dito sa simbahan sapagkat isa po sila sa um, kasama ng ating organisasyon na talagang nangunguna po sa kampanya at nangunguna sa pagpuposisyon kaugnay sa paglaban dito sa Bataan Nuclear Power Plant. Simula pa po noon, very consistent din po sila na pumuposisyon na ayaw nila sa Bataan Nuclear Power Plant. Kaya po, isa sila sa mga makapanalig natin dito sa usapin ng kampanya laban po sa Bataan Nuclear Power Plant. Ito po. Tingnan po natin muna sandali itong isang visual na gap, no? Para tungkol sa usapin na ito. Apo. Substandard na, nababalot pa ng issue ng korupsyon ng BNPP. Noong taong 2012, sa record ng ating kasaysayan, kinumpirma ng Supreme Court na Sandigang Bayan ang dapat na maglitis sa $50.6 million na nanakaw sa kaban ng bayan sa pagtatayo ng BNPP. Taong 2021, iniutos ng Supreme Court ang pagsusoli sa bayan ng kinurakot na halaga na umabot ng ₱1 bilyong. Sige po, ngayon naman po ay magandang pag-isipan natin yung mga sinabi ng ating kapanalig na si Derek, no? Dito sa BNPP. Bilang mga mananampalataya, siguro yung sinabi niya na importante na involve ang simbahan dito sapagkat what is at stake is the creation itself, no? Yung environmental impact ng climate change na naririnig na natin at nararanasan ngayon. Siguro bilang mga mananampalataya, mahalaga na bigyan natin ng pansin ito sapagkat sa totoo lang, ang simbahan ang pangunahing stakeholder dapat sa care of creation o yung care of the planet, sabi nga ng ating Santo Papa, no?
kailangan na pag-isipan na maigi bilang mga simbahan. Doon sa mga local communities, no, na mayroong ganitong threat sa kanilang environment. Dapat siguro pag-isipan na hindi lamang ito lagak doon sa mga NGO na kagaya ng mga pagpapagal nila Derek, no? Kundi sumama ang simbahan sa lahat ng mga bagay na nagiging threat sa ating creation. Part ito ng ating biblical responsibility, yung care for creation, ang ginawa ng Diyos. At binigay sa atin, no? Napaka yung ating natural na mga resources ay napakayaman na hindi natin dapat pabayaan, no, mapariwara ng tunay dahil sa mga nakikita nating signs ng climate change o climate impact. At ngayon naman, yung pagbubuhay muli sa isang dambuhalang na ang tingin ng mga taga-Bataan parang halimaw, no, na ngayon ay binubuhay muli. So siguro ito yung isang dapat na kailangan ang simbahan sa solusyon na ito. Sapagkat together with the local government, tsaka yung local ng mga citizens, yung mga local churches din dapat kasali dito. Dahil first and foremost, responsibilidad natin ito. Ngayon, importante rin siguro na as we think about this issue, na we connect the dots ulit, no? Sinabi na ni Derek sa atin na nung panahon na yon ito ay bunga ng isang corruption na napakalaki. Yung sila Vicini, yung mga crony ni Marcos, na nagkaroon ng mga kickback dahil dito, yung fact na sinantabi halimbawa yung iba pang proposal sa kagaya ng General Electric na mas cheaper, ano, in favor ng Westinghouse, dahil yung pala may kickback yung Westinghouse dito. Marami pong, if we connect the dots, makikita natin na yung history na yon ay ngayon ay nagiging continuous, no? Remember na ang proponent dito, ang major proponent is Cojuangco, na ka-aliado rin ng mga Marcoses. So kailangan siguro we connect the dots din. Na ito ba ay continuity, no? Nung isang masamang bangungot sa ating kasaysayan. In other words, is this a historical continuity ng something in our experience has been horrendously, no, corrupt. So pag-isipan din natin 'yon. At saka yung pangatlo, yung issue ng everybody naman gusto talaga ng renewable na source of energy. Pero dapat nga, at sinasabi nila na yung renewable ngayon maliit lang na bahagi ng energy mix na kailangan. As of now daw 29.5% lang yung energy mix na renewable. Pero sinasabi rin nila Derek na marami namang other sources, no? Kagaya ng solar, gaya ng geothermal, gaya ng mga iba pang mga initiatives. At siguro yung initiatives na yon manggaling din sa business sector na huwag tayong umasa palagi sa gobyerno. Kailangan yung mga mamamayan, ilagay nila rin yung kanilang puwersa behind this, no? Para mapangalagaan natin ang ating kalikasan at yung livelihood at safety ng mga tao sa Bataan. At kailangan din na yung business sector mag-isip din. Sa totoo lang, it is to your own interest na paghanap na ng mga renewable sources. At napakayaman man ng ating bansa. Sabi nga ni Derek, dapat contextual ito, no? And this is a very important point na anuman ang mga technology na ilalagay at ipapasok natin dito sa ating bansa. Hindi dapat tayo gaya-gaya lang dahil meron nuclear na energy yung ibang bansa, no? Dapat ito ay naka-angkla rin doon sa una
yung level of expertise, yung sinasabi ni Derek na konti lang naman yung ating mga experts ng nuclear, so, dapat congruent ito rin doon sa level of expertise ng mga experts natin, doon sa level of finance, no? Na kaya natin, na baka mamaya mabaon na naman tayo sa utang at babayad na naman ng napakaraming bilyones para lang ma-rehabilitate itong Bataan nuclear plant. Maraming mga renewable sources of energy, sinasabi nila, Derek, na hindi naman kailangan ganun ka-expensive, no? Para magawa. So, pwedeng pumasok ang business sector dito. Na wag na nating asahan ng gobyerno sa mga ganitong bagay, Kung sila ay, as we are beginning to see, merong ganong line of continuity, yung corruption that is behind this, no? Ano lang naman natin yung pahiwatig lang. Ngayon, siguro yung sa akin, kung titingnan natin yung ating kultura, yung mga fears tungkol sa safety, tanggapin na natin na culturally, tayo ay hindi ganun ka-hard and fast sa mga rules, sa mga protocols. Masyado tayong personalistic in such a way na pag sinabi ng mas mataas sa atin, tatalima tayo, even if ang feeling natin, teka, yung mga controls, no? Yung mga protocols ay hindi nagagawa. Delikado po yun na merong ganong informal pressure yung mga makapangyarihan sa atin. Natatalima na lang tayo kung ako ay isa lang na scientist o isa lang na employee dyan sa Bataan Nuclear Plant. Tapos yung mga matataas na tao sasabihin sa atin, papayaan mo na yan, we can dispense with these protocols. Ay mahirap yun. We compromise. In other words, yung kultura natin, ang bilis mag-compromise. Flexible, pero sobrang flexible. In such a way na hindi tayo talaga rule-abiding. Nakikita naman natin ngayon yan, yung mga Japanese, very strict sila sa kanilang obedience sa mga rules. Tayo hindi ganun Naroon yung cultural element na very loose, very flexible, at madaling masindak sa mga makapangyarihan, no? So that tatalima tayo kahit na hindi dapat ganyan. Hindi tayo yung tipo na this we stand, no? At kahit sino ka pa, hindi kita sapagkat at stake is yung safety ng ating mga mamamayan. Hindi tayo ganun And until we come to that level na meron tayong very strict na pag-obey, no? Sa mga rules and regulations, whether it is social ng mga laws or mga protocols tungkol sa mga technology natin. Unless ganun tayo, siguro wag tayo mag-venture dito. Yung mga yung mga countries nga na kagaya ng Japan, na very stickler yan sila sa mga rules, no? Nagkakanda loko pa rin yung kanilang mga nuclear na mga kagaya ng Fukuyama na nangyari. Siguro dapat pag-isipan natin ng maigi rin. Angkop ba yung nuclear power plant doon sa level of technology natin, level of expertise, at unang-una sa ating kultura. Na dahil lang sa siguro may mga gusto na if you connect the dots, may mga gusto na magkaroon ng panibagong yaman, no, out of that. Itataya yung safety ng ating mga kababayan. Kaya kailangan po na pag-isipan po natin ito bilang simbahan na any kind of technology being introduced to us should be contextual. No, it's according to our context, according to our culture, according to our level of technical know-how. So, salamat kay Derek sa
kanyang mga paliwanag sa atin ngayong gabi. Meron ka pa bang ibang panawagan, Derek, bago tayo magtapos sa gabi ito? Ayun po, marami pong salamat at madami pong kayong nabanggit na talagang ah, napaka-relevant, no? Kahit even dito po sa amin sa Bataan. Pwede po namin itong gamitin para patuloy po naming tulong yung isang um, society na free from any nuclear harms. No? Pwede pong mangyari iyon at kailangan po. Ngayon po kami po ay nagkakampanya pa rin. Meron po kaming petition, signature campaign na yun nga po na dapat ipasara na talaga, wag nang gamitin yung resources na inialat para po sa maintenance ng BNPP at isara na ito, hanapin ang alternative na uses para po sa BNPP. Isa po itong petition na isasubmit po namin sa ating lawmakers, sa ating pong Kongreso at sa Department of Energy. Yun po yung isa naming kinakampanya sa ngayon. Pangalawa po, nagpapatuloy po yung aming awareness campaign, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kasi marami pong kabataan ngayon yung wala na silang grasp sa kung ano yung nangyari noon, kung bakit tinututulan ng mga Bataenyo at ng mamamayang Pilipino ang nuclear power plant dito sa Bataan. So para po ma-engage sila at para po balikan din kung ano yung kasaysayan, para po wag din silang mahulog sa mga false or sa mga misinformation at disinformation kaugnay sa BNPP, para po din makasama sila dahil para po sa kanila yung future na inihahanda natin sa ngayon eh. Kaya po kumbaga intergenerational din po yung ating um, nilulunsad na pagkilos sapagkat naniniwala po tayo na ang ating pong planeta, ang ating pong kalikasan ay hindi po sa atin. Kumbaga ito po ay ating hiniram lamang, kaya po sana iiwanan natin yung ating hiniram ng nasa mas maganda pa rin katayuan. Kaya po kasama natin yung kabataan na um, sana ay maging aware din sila. Yun po. Kami po ay interesado na i-share din po yung campaign sa aming page sa Isip Isa. So, bibigyan po kami ng link. We would be glad to put it sa aming Facebook at saka mga iba pa na mga platforms, no? At maraming salamat sa inyo, sa inyong mga pagpapagala, no? Para sa ating kalikasan, para sa ating mamamayan. Ngayon po ay napapasalamat din kami sa ating mga viewers sa inyong pagsama sa amin. Inaanyayahan po namin kayong maging aktibo sa pag-aalam at pag-iisip tungkol dito sa issue ng nuclear power plant. At samahan sila Derek at ang mga pamamayan ng Bataan tungkol dito. Huwag nating pabayaan na lumusod itong halimaw na ito, no? Monster na ito. At mawala naman ng pera ang kaban ng bayan at agit sa lahat, maingatan natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan laban sa posibleng radiation waste ng nuclear facility, no? Patuloy din po ninyo kaming ipanalangin sa advocacy natin dito sa Isip Isa. At balikan ang mga past episodes dito sa Isip Isa sa aming Facebook at i-share din po ang ating page sa iba pa para makasama sa ating mga advocacy na kagaya po ng issues nila Derek. So, ito pong mga usapin na ito ay mahalaga na pansinin ng ating mga simbahan. Salamat po. At pagpalain kayo ng Panginoon at kasamang Derek, i-bless kayo ng Diyos sa lahat ng inyong mga efforts na proteksyonan ng ating mga men at mga kalikasan. Thank you po sa inyo. Maraming salamat.